Friends of the Divine Mercy Missionaries presents Rise of Mercy Healing Online. Friends, let's welcome, with all the love and mercy of the Lord, Kuya Rene. Good evening, friends, brothers and sisters in Christ, Luzon, Visayas, at Mindanao. At ganun din sa ating mga kapatid, lahat ng mga Pilipinos all over the world. Overseas Filipino worshipers ang ating tawag dito. Sa ating programa na Race of Mercy, again, sa gabing ito, marami na namang mga biyaya, uulanin na naman tayo ng biyaya, ng pagpapala, ng kabutihan, ng kabanalan, ng kabaitan ng ating Diyos na buhay. So brothers, ang sabi nga, ito yung programang puno ng biyaya, himala, at pagpapala kung saan tumutugon ang Panginoon sa ating mga dasal, karaingan, at mga kahilingan. At lagi nating tandaan, walang imposible sa Diyos. So brothers and sisters in Christ, meron tayong announcement. Tuloy-tuloy po yung ating mga feeding program every Wednesday pagkatapos po ng ating healing mass, healing session, at tayo inaabot natin yung ating mga kapatid na kapuspalad at ito'y magtutuloy-tuloy. Hindi lang siguro every Wednesday sa mga susunod na panahon na tinaanyayahan ko ang bawat isa. Kayo po na medyo nakakariwasa ng konti, sa pamamagitan din ng inyong pagbibigay, ito ay dadalhin din natin sa mga kapatid nating nangangailangan. So tayo tulungan natin, lalo tigit, hindi naman to araw-araw sa buong taon tayo dapat maging mabuti sa ating kapwa dahil ang gusto ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Lalo tigit doon sa mga nagbe-birthday, yung ating iyahanda, nakasama naman natin yung ating pamilya araw-araw, yung mga kaibigan, nagigimik-gimik tayo, nagkakasama-sama. Sana naman yung inyong birthday, yung ating birthday, bigyan natin ng kahalagahan na kung saan yung iyahanda nyo, no, ibigay na natin sa ating mga kapatid na kapuspalad. Just ring us up at kami ay tutugon sa inyong kabutihan. At ito po yung tinatawag nating corporal acts of mercy. At meron po tayong every Wednesday ulit na yung ating healing session. Dito po sa sanctuary po mga may sakit, kayo po ay dumalaw sa ating programa. So again, meron din po tayong yung ating mga prayer requests na para umabot po sa araw-araw. Alam naman natin, no? Alas 8 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, the great hour of great mercy, alas 6 ng gabi, alas 8 ng gabi, kami po ay nagkakatipon kasama ng ating mga kapatid na mga prayer warriors na talagang punong-puno ng pagpapala. Alam nyo, yung mga prayer warriors na yan ay tandaan ninyo, ay talagang uulanin kayo ng biyaya. Huwag po tayong tumigil dahil ito yung ating paglilingkod sa ating banal na Diyos. Ano ba sabi ni Lord? Whatever you do to the least of my brethren, you did it unto me. Kaya pagpapalain ng bawat isa sa atin. So bukod po doon sa maghapon na yon, ay meron po tayong tinatawag na overnight vigil sa Cebu at saka dito po sa Kaminilaan, dito po sa Pasay sa ating healing sanctuary. Meron po tayong mga nagdadasal na magdamag para tuloy-tuloy po yung ating mga prayer intention, hindi lang during this program. No? Araw-araw walang patid ang ating mga dasal. At meron ng bonus. We have 200. Ngayon po ay umakyat na naman yung ating mga clusters na nag-e-enthrone ng Divine Mercy. Umabot na tayo ng 285 clusters na nag-aakyat sa mga tahanan. At talaga namang napakaraming nabibless ng mga pamilya. At ito po ay, imagine, 285 na talagang nag-entro, nagdadasal para sa pamilyang inakyatan at lahat ng ating mga prayer requests kasama kapatid. So araw-araw yan, my dear brothers and sisters in Christ. At inaabot na rin natin yung malalayo, nag-enthrone tayo, maging saan ka man naroon. Ngayon ay nakarating na tayo sa Iloilo, nakarating na tayo sa Bicol, at sa iba't ibang mga karatig bayan. Again, brothers and sisters in Christ, punong-puno ng mga himala, punong-puno ng pagpapala, dahil ang Diyos din ang siyang may kagustuhan
the will of the Father. At yan ang ating pag-uusapan maya, yung your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Another, meron po tayong bago na pa-contest. Ay, maganda po itong pa-contest natin na to. Yung mga mahihilig sa mga camera, yung mga mahilig sa mga selfie. Sumama na kayo, no? Meron po tayong theme, no? Ang ating photo contest ay para sa lahat. No? Yung mga talagang sumali kayo, meron po tayong weekly na tinatawag. Mag-uumpisa po yung ating contest March 1. At ang ating subject ay about nature. About nature. So, tingnan nyo na lang po yung aming, mamasok po kayo doon sa ating Facebook page. Nandun po yung mga pangangailangan natin gawin. Mananalo po yung sa isang linggo, mananalo siya ng 1,000 pesos. At sa loob ng 4 na linggo, 4 na winners. No? Tigi-tigi 1,000. Pero doon sa 4 na yon, pipiliin yung mananalo doon at mananalo siya ng 2,000 pesos. Bukod sa kanyang panalong yon, kasali siya doon sa ating pagdating doon sa Grand Finals. Ay, pinakamababa po yung 10,000. No, yun nakalagay dyan. Pinakamababa yan. Marami pa, baka umabot ng 20,000 yan. At marami pa tayong i-discover na mga iba't ibang mga contest. No, para papurihan ng Diyos. Para tayo ay talagang pagpalain. Ito ang ating gawain. At yung ating mga gawain ay talagang punong-puno ng sigla. Again, meron pa rin po tayo, yung ating pong mga Pilipinos all over the world, ay saan man kayo naroroon. Yung ating mga kapatid dyan sa Abu Dhabi at Dubai, kumusta po kayong lahat dyan? At yung ating mga kapatid dyan sa Tagbilaran, Bohol, dyan po sa Bacolod City, dyan sa Cebu, we have 10 chapters at mga masasipag na mga members na walang ginawa kundi mag-enthrone ng Divine Mercy. Dito naman po sa Pasig, sa Pasay, sa Villamor, sa Balanga, sa Bagak, Bataan, at iba't ibang karating bayan sa Malabon, sa Caloocan. Brothers and sisters in Christ, walang puknat, walang tigil. Ay talagang naliligo tayo ng biyaya ng Divine Mercy. Nakikita nyo yung sinag na yan, walang tigil yan na bumubuhos sa bawat isa sa atin. Kaya maraming nakakaranas ng himala, maraming nakakaranas ng pagpapala, maraming nagbabagong mga buhay dahil sa ating Diyos na buhay. At yan ang ating pinaka-Diyos at pinaniniwalaan. So brothers and sisters in Christ, stay put dyan ka lang at talaga namang ikaw sa mga oras na to, abangan mo, maya-maya lang, ay talaga namang walang imposible sa iyong mga kahilingan. OFW Corner, yung ating mga kapatid, batiin naman natin yung ating mga kapatid dyan sa Abu Dhabi. Nandyan po si Ann Seraspe, Awang Codillo, Emma Tonato, Maria Pilar Menjola, Mila Ed Panila, Renz Labao, dyan naman po sa Anchorage, Alaska, Leonie Valderramos, dyan naman po sa Australia, Marjorie Angko James. At dyan po si Carmelita Abillo naman sa Canada. Kasama rin na nandun din nakatira sa Canada, Edenilio, Elmer, Ernesto, and Erwin Aro. Ganon din po si Raul and Elizabeth Marpa, Virgie Porlante and family. Dyan po ulit sa Dubai, Donna Fe Cruz, Jeffrey Reyes and family, Giovanni Ruscia, Rochelle Ruscia, at Sarah May Baghukan sa Finland, Edwina Premasio. Houston, Texas, Ingrid Grace sa Jeddah, Lovely Ruscia. Diyan naman po sa New Zealand, Jules and Ronya de Ramayo, Michelle Legaspi. Sa Qatar, Ruben de la Peña. Sa Rajad, Rolly McCallum. Sa Saudi, Chito Villarico. Jasper Alcazar na nandyan po sa Saudi Arabia. Rodelio Bensi, Saudi Arabia. Mga kapatid nating naglalayag sa mga karagatan na talagang patuloy na inalagaan ng Diyos, na mga talagang sila ay talagang sinusuong ang mga trabaho na nandyan lang, paikot-ikot lang sa karagatan. Alam nyo yung karagatan, napakaganda niyan. Nandyan ang karagatan ng awa at karagatan ng pagpapala. So patuloy po kayong manalig sa ating Diyos na buhay. Alejandro Marpa, Arnie Ruscia, Arsenio Ruscia Jr., German Marpa Jr., Joy Pires, Joanne Ruscia, Jupiter Pelicano, Rezel Espina, Romeo and Rex Marpa, IB Ruscia from Taiwan, sa UK, London,
Bebet Galvez, Elena and Tessie Custodio. Diyan ulit po sa United Kingdom, Edgardo Petaliar Jr. Sa US of A, Jerry and Julie Ramirez, O'Connor family. Ganon din sa Washington DC, Maria Corazon, Charles, and Isla Pay Pausal. At ganon din po si John Lexter Barantes ulit sa Abu Dhabi, Emilio Barantes, Abu Dhabi. Sa Auckland, New Zealand, Maria Lucille Gohol, Helen Lazaro Arong sa Canada, kasama si Janina Torres and Jeron Torres. Sa Dubai, Glorilyn Hepburn. Sa Faroe Island, Denmark, Diane Pihante. At dyan po sa Germany, Jacqueline Lumanaw. At sinasama natin si Delita Dagum sa Huntley, New Zealand. Sa Kuwait, Joanny Cubilla. Sa Macau, China, Cecilia Cariaga. Saudi Arabia naman kay Pedi Villanueva at additional seafarer si Alejo Martinez. Ganon din po sa US of A, Moises Espanola, Vanessa Vergara, and Pritchie Brisanyo. At kasama na rin po natin pinagdadasal ang inyong buong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos na buhay. Praise God. Hallelujah. Tunay nga, ng gabing ito, mapupuno na naman tayo ng biyaya, ng kapangyarihan, ng Espiritu ng Diyos, ng pagpapala ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos, ng liwanag ng Diyos. Ito po, panoorin natin ng mga gusto pang magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Watch this. Magandang gabi sa ating lahat at sa ating Diyos na buhay at ang nanonood ng Race of Mercy. Ako po ay si Jacqueline Azucenas ng Mandawi Chapter. Ang ipapasalamat ko sa ating Diyos na buhay ay sinagot niya ang mga prayers ko at ang lahat na nagdadasal para sa akin. Kasi nung last January 21, niraspahan ako kasi lagi akong nag-bleeding. At pagkatapos ng raspa, may nakuha ang doktor na malaking unod galing sa lining ng aking matres. At yun ay pinabiopsy ng kapatid ko. At ang sabi ng doktor na magdasal tayo na sana hindi maging kanseros yung unod na galing sa aking matres. At nung Lunes, nung nakuha ko na ang results, kinabahan ako kasi hindi ko maintindihan yung nasa papel. Kaya yung papel tinapat ko sa image ng Divine Mercy at sinabi ko kay Lord, Lord, ikaw na ang bahala sa result na yan na sana yung bibig ng doktor na magsabi sa akin ay ikaw at sana negative din. At nung nagpunta ako kinabukasan sa doktor, praise God, kasi hindi daw naging cancerous. At nakaiyak ako noon ng pasasalamat sa Panginoon kasi buhay talaga ang Panginoon. Kaya I'll give back the glory and honor to God. And salamat sa iyo, Lord, na dininig mo ang aking pag-iyak at ang pag-pray ko sa iyo. Thank you, Brother Rene, and thank you, Race of Mercy. Melinda Magtoto, Cordova Chapter. Ako po ay nagpapatunay na may miracles and blessings na binigay si Lord sa akin. Wala kaming pambaon noon sa school, kaya ayaw na sanang papasukin ng mga anak ko. May nagpapabili sa amin ng tubig sa kanto, mineral water, 25 pesos yung 4 na container. Kaya nagpasya na ako na lang ang bibili kasi kakain pa yung asawa ko. Kasama ko si Roman, yung anak kong special child, siya yung nag-drive. Tapos nag-refill yung tubig, kinarga ko na sa tricycle. Paliko na sana kami, biglang may sumulpot na sasakyang puti, humahaguros. Biglang nag-overtake sa lane namin. Kaya para akong na-shock, nakita ko ang 6 na puting ray sa tricycle namin na parang kumaber sa amin para hindi kami matamaan. Umuwi na kami, sumalubong yung asawa ko. Siya na yung nag-drive. Tanong niya bakit ang ingay ng biring. Parang nabundol daw. Kaya doon ko na sinabi sa kanya ang nangyari. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa Diyos at walang nangyari sa amin.
Natutuwa po ako sapagkat hindi po namin inaasahan na kami ay bibisitahin at iaakyat po sa aming tahanan ang Divine Mercy na nagkaloob po sa amin ng maraming biyaya. At isa na po rito, nang dumating po ng kinagabihan ang Divine Mercy noon pong nakaraang 2 linggo, pagkaraan po ng 2 araw, ako po ay pinatawag ng dibisyon ng aming opisina ng Kagawaran ng DepEd Education or Department of Education upang magsumite ng aming letter of intent at dumalo sa pagpupulong upang malaman kung ng aming kagawaran kung saan po namin nais kaming madestino para po sa aming promosyon na nakaatang para sa amin. At ito po ay aking inaasahan ng matagal, ngunit hindi ko po alam na ito po ay biglang ibinigay 2 araw pagkatapos pong inaakyat sa amin ang mahal na Divine Mercy. Maliban po dito, dati po ng mga nakaraang 3 linggo, nakakaranas po ako ng pangangati ng allergy na sanhi na rin po ito ng pagtaas po ng sodium sa aking katawan. Subalit sa tulong po ng Divine Mercy, lagi po ako nagdarasal na why ito po ay mabawasan ang pangangati na kung tawagin nila ay allergy po sa dugo. Sanhi ng mataas na resulta ng sodium at creatinine level ng aking katawan. Sa tulong po ng mahal na Divine Mercy, ako po ay hindi na masyadong nangangati ngayon, bagkus maayos na po ang aking pakaramdam at natutuwa po ako at naisasagawa ko po ng maayos ang mga tungkulin ng aking ginagampanan sa ngayon sa aking paaralan at sa kagawaran ng edukasyon ng Dibisyon ng Lungsod Quezon. At ako po ay nagpapasalamat din dahil binibigyan po kami ng gabay at kalakasang loob ng Divine Mercy ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking apo, at lahat po ng aking pamilya sa aking nasasakupan na clan, na kung tawagin ay Tugagaw Hunyo Clan. At ito rin po ay maraming salamat po dahil ang aking nanay ay nabawasan na po ang mga gamot na ibinibigay po sa kanya ng doktor mula po sa 10 reseta ng gamot, ito po ay 4 na lamang. Maraming salamat po sa ating mahal na Divine Mercy at sa lahat po ng namumuno nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din ng Emma 14 at sa aking mga kasamahan po dito sa pilot area na nandito ngayon upang ako ay gabayan sa tulong po ng Divine Mercy. Maraming salamat po at magandang gabi ulit sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ako po ay si Ana May Ceredon na taga Antipolo City. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang natanggap kong biyaya mula kay Divine Mercy sa aking pamilya. Unang-una na nagka-COVID ang aking pamangkin at ang kanyang asawa sa Jeddah, Saudi Arabia noong September. Halos 2 linggo pong hirap na hirap ang pamangkin ko sa kanyang ubo at lagnat. At sa awa ng Diyos, after ko pong sumali sa everyday prayer ng Friends of Divine Mercy at nakinig sa Rays of Mercy Healing Online, ay biglang bumuti po ang pakiramdam at nag-negatibo na po sila sa COVID-19. Ikalawang idinulog ko po kay Divine Mercy ay nung nakaramdam po ako ng pamamanhid mula leeg hanggang sa kaliwang braso. Ako po ay nag-therapy noon sa ospital pero pakiramdam ko walang pagbabago ang nangyari sa akin. Since natapos ko na pong ipagdasal ang pamangkin ko sa COVID, dinulog ko naman po kay Divine Mercy ang aking nararamdaman. Nakanig po ako kay Rays of Mercy, Healing Online at ako po ay nagulat at kinabukasan. Ang sakit at pamamanhid na naramdaman ko ay biglang nawala. Ako po ay tuwan-tuwa noon at namangha at ganun kabilis dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ipinasama ko din po ang aming kamag-anak na nasa ICU sa London at ang pinsan kong nagkaroon ng problema sa blood sa araw-araw na pagdarasal ng Friends of Divine Mercy. At ako po ay natuwa na nakatanggap po ang balita na nakalabas na po sila ng ICU at nawala na rin po ang sakit sa balat ng pinsan ko. Salamat po sa inyong patuloy na pagdarasal. Nitong nakaraang Lunes naman po, nakaranas na naman ako ng panibagong pagsubok nang nilagnat ang aking anak at ito daw po ay dengue. Agad ko pong dinulog sa aking kaibigan na si Peng Palmera na isama siya sa dasal araw-araw. Hindi po nababa ang lagnat ng aking anak, kaya lubha po ako nabahala. Pinakinggan po ulit namin ng anak ko noong Miyerkules ng gabi ang Sunday's Rays of Mercy ni Brother Rene at kinabukasan po ay nawala ang kanyang lagnat.
Pero nabahala ang doktor kaya minabuti niyang i-confine kami sa ospital. Halos bumaba po ang platelet ng anak ko pero hindi pa din po ako nawalan ng pag-asa na hindi kami aabot sa pagsasalin ng dugo. Patuloy po kami nagdasal at nakinig sa Race of Mercy Healing Online. True enough po, napakabuti ng ating Panginoon at hindi niya po kami pinabayaan. Dahil madami ang nagdadasal sa aking anak at pinakinggan ng Diyos ang aming dasal, pinauwi na po kami ni Doktor nung Tuesday dahil sobrang tumaas na po ang platelet ng aking anak. Praise God. Maraming salamat, Friends Prayer Warriors, for praying for my family. Thank you, Brother Rene Tumang, for being God's instrument of healing. Thank you, Peng, for always accommodating my requests and for always praying for my family, especially noong time na nagkasakit si Madden. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Magandang gabi po. Purihin ang Diyos na buhay. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin at kasama ka namin sa oras na lagi mong pangako, when two or more are gathered in my name, there I am in the midst of them. At sama-sama po kami, mahigit na 1,000 na naman, more than around 1,500 prayer requests at napakaraming mga biyaya. At talaga namang lalo tayong hindi matatanggihan ng Diyos at lagi tayong pagpapalain. Lagi mong isakatuparan ang gustong ipagawa din ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yan ang ating pag-uusapan. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito po yung ating topic na kanina napanood natin yung mensahe ni Bishop Bacani at ng ating mga kapatid. So ngayon ang ating pag-uusapan, ano nga ba yung what is prayer? Napakarami nating answer dyan kung ano ang ibig sabihin ng prayer. Isa sa natutunan ko at napag-aralan, sa akin sabi ka, we come to Him with faith and belief. Mahalaga po yun na dapat tayo ay naniniwala at talagang ang ating pananampalataya ay talagang nakatuon sa ating hari, sa ating Diyos na buhay. But ito po yung mahalaga. We come into His presence naked. Naked. Hindi yung, ang ibig sabihin naked, wala tayong mga dala-dala. Alam naman natin, lahat ng bagay na meron ng bawat isa sa atin ay lahat galing sa Diyos. Dapat inuhubad natin ang maraming mga nasa isip natin, mga pag-aari, mga kapangyarihan, katalinuhan, kalakasan, at mga everything na ipinagkakalob ng Diyos sa bawat isa sa atin. We come into His presence naked. Pero ang kanyang pagmamahal ay laging sumasa atin. So brothers and sisters in Christ, we pray for God's sovereign rule in our lives. We recognize that He is in full control and we submit to His authority. Your kingdom, Lord God, your will be done. No? From our imperfection to a perfect God. No? Tayo po talaga ay maraming mga pagkukulang, pagkakamali, mga weaknesses. Alam ng Diyos yun. Kaya nga tayo ay pinagkakalooban ng Kanyang divine mercy. Omnipotent God, makapangyarihan sa lahat, supreme, almighty. Ito yung aking Ama. Ito yung tatay ng bawat isa sa atin. From our limitation to our unlimited God, omnipotent. No? At masasabi natin na ang Diyos ay laging tumutugon sa ating mga dasal. Sovereign, pinakadakila, pinakamataas, pinakamakapangyarihan sa lahat. Siyang may kapamahalaan, author, may authority sa bawat isa. Sa buong sanlibutan, in all creation, lahat ng kanyang nilikha. Kaya nga we pray with reverence for His holiness, acknowledging His kingship, righteousness, and perfection. So sa ating mga dasal, huwag nating kalilimutan yung taos-pusong paggalang sa Diyos, yung pagkahari ng ating Panginoon, yung kanyang kabutihan. Alam naman natin na ang dasal ay pinakikinggan ng Diyos. Sabi nga, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door will be opened unto you. At sa ating mga prayers,
lahat naman yung ating mga hinihingi ay nakalulugod sa Diyos dahil nakikita niya tayong yung ating mga pangangailangan ay hinihingi natin sa Diyos, lalo na yung ating mga kapatid ngayon na mga may sakit. At hinihingi din natin yung proteksyon na tayo ay hindi magkaroon ng sakit, lalo tigit sa virus ng COVID. At ito po yung aking gustong isuggest sa bawat isa. Sa ating pagdarasal, sa dulo ng ating dasal, huwag nating kalimutan. No? After ng lahat ng ating mga kahilingan, ito po yung huwag nating kaligtaan na dapat hinihingi. Lord, napakarami kong hiningi, napakarami kong mga pangangailangan, pero ikaw nakakaalam kung ito'y makabubuti sa akin. Panginoon, your kingdom come, your will be done. Let me accept kung anuman ang iyong sagot, dahil lahat naman ng iyong sagot ay makabubuti sa akin. Makabubuti sa aking paglalakbay bilang anak mo. Because we belong to Jesus. We, His followers, are all part of the same family of God. Maganda yan, no? Tayong lahat ngayon na nagkakatipon sa kanyang kabanalan. The family of God nagkakasama with His divine power. He will give what we need for a godly life. Dapat sa ating paglalakbay, yung ating pamumuhay, may kabutihan, may kabanalan, may kababaang loob. Meron po kasing author, meron po pa kasing naglikha sa atin. At don't worry, God can heal our brokenness. God can always be with us. Kaya niyang sagutin, sabay-sabay, lahat ng ating pangangailangan. At nakikita natin yan, na ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kabanalan ay puspos. No? At talagang banal, maka-Diyos sa lahat ng oras. Ano sabi niya sa 2 Peter 1:3? We trust God to meet our needs, and He will take care of us, not to worry about our future. We depend on God, our Father. We must stay in tune with His divine guidance. Our sufficiency is from God. Enough. Ibig sabihin ng sufficiency, adequate, sapat, at laging hindi nagkukulang sa mga tao, sa bawat isa sa atin na talagang tumutugon, sumusunod sa kanyang panuntunan. At talagang pilit araw-araw na makamit ang tunay na kalayaan sa mundong ito. Ang kabanalang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga yung dasal natin na yan, your will, Lord, not my will. Your kingdom come, not my kingdom. Yung sa bawat isa, yung pong ating pamumuhay, madalas, talagang maraming naghahari-harian. Nabigyan ng kapangyarihan, naghahari-harian. Nabigyan ng magandang hanap buhay, kayamanan, talagang yung kapangyarihan ay hindi na niya mabitawan at ginagamit na niya to. Madalas nakakasakit ng ibang tao. Instead, na yung binigay na biyaya sa kanya, mas lalo siyang nagpakumbaba, mas lalo siyang natutong magmahal sa kanyang kapwa dahil alam niyang lahat ng ipinagkalob sa kanya ay galing sa Diyos na buhay, hindi galing kanino paman. Kaya minsan baligtad ang nangyayari sa ating mga kapatid na napagkalooban ng biyaya. Kaya nga may kasabihan ako, parang hindi bagay yata ito na nabigyan ng biyaya. Hindi na marunong magpasalamat, wala ng gratitude. So brothers and sisters in Christ, the more na nandyan ang blessings or sacrifices or suffering, lahat ng oras, lahat ng antas ng ating pamumuhay, let us always glorify God, to thank Him. Araw-araw naman, nagsasabog ng liwanag ng biyaya ang Diyos sa ating lahat. Mahalaga lang, magpatuloy tayong maging faithful sa ating pakikitungo sa ating kapwa at sa ating Diyos na buhay. Ano sabi niya sa 2 Corinthians 3:5? Hindi kami ay sapat na sa aming sarili. Hindi sumasapat ang bawat isa sa atin upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Ang Diyos ang siyang pumupuno
sa bawat isa. Kaya nga yung kapag ka tayo ay naghahanap buhay, talagang kahit na anong gawin natin, kapag ka wala si Lord, hindi sasapat ang buhay mo. Hindi mapupuno ng blessing ang buhay mo without Christ. Kahit ubusin mo yung pera mo, magpakasaya ka. If God is not with us, hindi natin ma-attain ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na talagang buhay ng isang nilikha ng Diyos. Kaya, brothers and sisters in Christ, sasapat lang ang buhay if God is with us. Sa 1 Corinthians 13:13, anong sabi niya dyan? We pray for the kingdom of God. For the kingdom of God as we live in this world, characterized by faith, hope, and love. Yan ang ating hingin. You will never go wrong. We will never go wrong if we will be asking the kingdom of God, His will for all of us. Nilikha niya tayo, meron siguradong masterpiece si Lord. Na kung saan, kung tinatahak lang natin ng kanyang kagustuhan, ay talaga namang ang buhay, ang langit ay pwede na rin dito. May awitin nga, lupa man ay langit na rin. Bagaman maraming mga challenges, maraming mga maaaring mga worries, maraming mga problemang dumarating. Pero kapag ka nandyan ang kaharian ng Diyos sa ating puso, sa ating pamumuhay, ang liwanag ng Diyos, ang kanyang mga salita ang ating pinakapagkain. His will and His kingdom will reign sa ating lahat. At talagang lagi niya tayong ililigtas. His will is that we praise Him and love one another. His will, not ours. It is an act of selfless surrender to God. Na tayo ay ipinagkakalob natin, hindi tayo makasarili, mapagbigay, dakila, dapat ang ating pagmamahal. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Alam nyo, itong ministry natin na to ay tumatakbo na ng 30 years at patuloy tayong pinagkakalooban ng kanyang tiwala sa bawat isa. Ikaw na nandyan, kapatid. Kaya ka nandyan, it is because of God's grace. May plano ang Diyos sa'yo. Maaring ngayon ka lang nanood ngayon, pero may mensahe ang Diyos sa'yo. Sa ating lahat. Kung bakit ka nakatutok. Hindi nang dahil lang nagkasakit ka, maaaring nangyari ngayon nang dahil merong siyang plano sa'yo. Sa ating lahat. Kaya nga sabi ko nga, sana naman katulad nung 10 pinagaling ni Lord, hindi bumalik yung 9, isa lang. Sana naman ikaw, na nandyan ngayon, anumang problema mo sa buhay, sana pag tumugon ng Diyos, magpasalamat ka sa Panginoon at umpisahan na natin ang ating relasyon sa Diyos. Isang magandang relasyon na kung saan perfect na relasyon sa isang ama na laging nagmamahal, tunay at wala nang iba pa. In Isaiah 30:18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan. Sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mapalad ang lahat ng mga may inihiling ngayon. Mapalad ngayon ang mga nag-worship. Mapalad ngayon ang nagkakaisa. Tayong lahat na naririto ngayon. Mapalad ang lahat ng yung ating mga kapatid na mga nasa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Saan ka man naroroon ngayon, kapatid? Pinagpala tayo ng Diyos. At sana'y ang hininga ng Diyos ay ating hininga. Ang kanyang banal na plano, yung ang ating hingin, yung kanyang gusto para sa ating lahat. Huwag nating kalilimutan, Lord, Ikaw ang mamahala sa aming pamumuhay. Maikli lang ang aming buhay, pero ito ay isinosurrender namin sa iyo, O Diyos, aming Panginoon. Again, sabi niya, mapalad ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Brothers and sisters in Christ, sa mga oras na to, nais kong hingin sa iyo, ipikit
ang iyong mga mata. Damhin ang bawat tibok ng iyong puso. Bawat tibok ay nanggagaling sa kaluwalhatian ng Diyos mula sa kalangitan. Sa mahabang panahon, kapatid, hindi bumibitaw ang Diyos sa ating lahat. Tuloy-tuloy, napakarami na niyang ipinagkaloob sa atin. Sana naman ang lahat ng ito ay balik natin ang ating pasasalamat at papuri sa Kanya. Wala na tayong matatagpuhang higit sa ating Diyos. Puspos ng himala, puspos ng kaluwalhatian, ng kapangyarihan. Brothers and sisters in Christ, ang Kanyang banal na dugo at tubig na dumadaloy hanggang sa panahon ngayon. Alam natin lalo na tigit ngayon during this Lenten season, pinapaalala sa atin ang Kanyang buhay na ibinuhos sa ating lahat. Ipinagkaloob sa atin upang tayo magkaroon ulit ng buhay, ng hininga, ng pag-asa. Magbalik loob tayo sa Kanya. And let His grace, His mercy flow at maghari sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw hanggang sa katapusan ng ating mga buhay. At siya'y makapiling natin, makaniig, makasama sa Kanyang tahanan. Pero sa oras na to, ang Diyos ay sumasa atin. Lord, be with us and let your grace of mercy overflow to each and every one of us. Hail one of the heart of Jesus, where blood and water flows. It becomes the race of mercy, the fountain of your healing grace. I want to praise you. I want to praise you. I want to praise you. I want to praise you.
come and heal your people. Grace of mercy. Bless everyone, Lord God. Your sons and daughters. Yung mga may sakit, Lord, may mga abdominal pain, may dengue, may anxiety, Lord, acid reflux, may fever, brain tumor, heart problems, colds, ano man yan, Lord God, diabetes, dementia. Lord, touch all of us, Lord God. Pag ginusto mo, lahat ay mangyayari. Yung mga may kidney stones, mga kidney failures, seizure, sinusitis, skin problems, stroke, mild stroke, ovarian cyst, Lord God, panic attack, tumor, vertigo, Parkinson's disease. Pagalingin mo ang bawat isa sa amin, Lord God, because you are in control of this world, Lord, not only sa aming buhay, in all creation, you are in control, Lord God. Ikaw ang masusunod, Lord. At sa mga oras na to, masdan mo lang kami ng iyong awa, O Diyos. Kahit isang patak lang ng dugo, Lord God, kami ay gagaling at lalakas at magbabalik ang aming kalakasan. At patuloy kaming bigyan ng iyong liwanag, ng iyong pagpapala. Tunay nga na ikaw ang liwanag ng bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw na aming Diyos. Ikaw na aming kalakasan. Ikaw na laging hindi nakakalimot sa amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you. I bow down before you, my Lord and my God, with different hope and love, I believe of your healing grace. Nothing is impossible with you. Take away the seas of our soul. Take away our burdens. Take away our fears. Take away all our disease and sickness. Nothing, nothing is impossible with you. Nothing, nothing is impossible with you. Raise the mercy from me, your people. Raise the mercy from heal your land. Raise the mercy, heal your people. Raise the mercy, come heal your land. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat sa gabing ito, sa araw na ito, aming Panginoon. Maraming salamat sa tinanggap ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Maraming salamat, mga kapatid, friends. At lagi nating masdan at lagi nating ilagay sa ating mga puso ang ating pananampalataya sa Diyos. Magtiwala ka. At sabi nga ni Padre Pio, pray and hope and do not worry. Pahabol po ulit. Ulitin ko yung ating isang announcement. Meron po tayong photo contest. At punta lamang po kayo dun sa ating Facebook page at Friends of the Divine Mercy. Doon nyo po makikita ang lahat ng mga mechanics. Mag-uumpisa po kami tumanggap ng inyong mga pagkakalob ng mga photos na magaganda. Nature po yung ating theme. March 1, yung first week, ay mananalo ng 1,000. Second week, third week, tigo 1,000. At ulitin ko po, sa 4 na linggo, na yung 4 na mananalo, ay meron pong kukunin doon, mananalo ng 2,000. At sa bawat buwan, kasama sila doon sa ating pinakamalaking prize. No? More than 10,000. Baka umabot pa ng 20 yan kapag meron pa po kaming mga ipagkakalob sa inyo. With God's grace, ay talaga pong gusto naming laging
masaya ang bawat isa. Katulad ng Diyos, alam ko, gusto niyang maging masaya ang bawat isa sa atin. Tandaan natin, walang imposible sa Diyos.